Nasaan si Olive? Do you know her? He asked. May balita po kami na siya nabangga rito sa bata. It's true. How about the braces to be implanted? Dito ba? Nire-refer po ni Doc sa ibang ospital, sir. I see. So anytime magiging stable siya, pwede na? Ang suggestion po ni Doc, hintayin na magising at yon sigurado po maayos na siya. How many percent is the chance for her to wake up? Masakit na tanong niya pero kailangan alamin. He has to hear it. He has to know no matter how badly it will hurt. Kumurap ang babae at tumingin kay Elora. Nininerbyo siya sa magiging sagot ito sa kanya. Hindi ko po masabi, sir. Si Doc na lang po siguro. Darating po siya mamayang 3:00. Tango lamang ang sinagot niya rito. Humakbang na rin siya para lumabas. He removed his gown and the slippers. Muli niyang nilingon si Elora nang maisuot niya ang kanyang sapatos. Asher is sure that he's going to see her lively again. Pagkatapos niyang tingnan ang bata ay lumabas siya. Hinanap niya si Kiana sa paligid pero wala. Nasa chapel, boss. Vincent informed him. Doon siya tumuloy. At sa bukana nakita niya kagad si Kiana na nakaluhod habang nagdarasal. She was crying and pouring herself out. He could see her undying love for her daughter and he prays that God will listen to her heart. Wala nang mas purong pagmamahal sa mundo kung hindi ang pagmamahal ng ina para sa anak. Sobra siyang nasasaktan na ganito ang nangyari sa isang mabait na babae at narito lamang siya para samahan ito at damayan. He wants a woman like her in his life. She was totally different from the others. Hindi ito mahirap pasayahin. Ngumingiti ito sa mga simpleng bagay. Ang mundo umiikot sa pagbuo ng simpleng pangarap at pagmamahal sa anak at sa lola nito. Tama ng kalungkutan para sa isang Kiana. Mula sa pagkabata, inaapi na ito. Lumapit siya at naupo sa tabi nito nang hindi niya matagalan na nakatitig lamang. Nakatulala ito sa altar. Alam mo, hindi ko alam kung bakit si Oliver nakabangga sa anak ko. Sobra ako nasasaktan. She spoke, staring into nothing. Yumakap pa to sa braso niya at sumandal sa braso niya. He holds his aunt on his arm. Ang sakit kasi paulit-ulit ang mga taong nanakit sa akin at nagdala sa akin sa kapahamakan. She sniffed. Pain was very evident in her voice and he felt it. Ang pamilya nila ang nagsara sa akin ng gate nang ako'y muntik makunan. It was the same day I found out I was pregnant. Agad na napakunot noo si Asher. Ang mga De La Peña? Sandali. Paano? Kaya ako natahimik nang bagitin mo na De La Peña si Ava at kapatid ni Olive De La Peña. Lumapit ako sa kanya dahil si Olive ang babaeng nagdala sa akin ng initiation kaya ako nakagalaw ng mga lalaki pero tinanggi niya na kilala niya ako. Humikbi nitong sabi, Jesus Christ! Daig pa ni Asher ang ipinako sa kinaupuan niya ng mga sandaling iyon. Kiana was initiated by his frat members? Fuck! Nakanganga siyang tumingin sa mukha nito. Di siya makapagsalita at mas lalong hindi niya alam kung anong sasabihin. Ilang beses pa akong lumapit sa kanya nang maramdaman ko ang mga senyales sa pagbubuntis pero lahat sila tumanggi. Si Olive, si Queen, si Eva, ang isang babae na hindi umiimik at kasama lamang nila. Tapos nang nasa bahay niya kami, sumadya si Lola para tanong kung sino mga gumalaw sa akin. Hindi niya raw ako kilala. Ang ama niya ay isang demonyo, kaya galit na galit ako sa kanila. Inaapi nila ang anak ko kahit nasa tiyan ko pa lamang. Tapos ngayon, babaloktutin nila ang bata para makatakas sa kasalanan. Paano naman kami? Napaiyak to ng sobra. Nag-aagaw buhay ang anak ko sa ospital habang sila ay kontento sa buhay at nakakatulog na mahimbing. Asher tears dropped. Sa mga sandaling iyon gusto niyang lumipad papunta kay Olive at pilitin yon sa leeg para magsabi. Was he there during Kiana's initiation? Was he drunk on drugs? What? Baka isa siya sa mga sinasabi nitong lalaki. Tumuloy ka ba sa pagmamamiyembro? Naparunok na sabi niya. Hindi. Pwede mong sabihing tanga ako dahil basta ako sumapi sa hindi ko alam. Nadala kasi ako sa mga sinasabi nila na magkakatrabaho ko. Bibigyan ako ng allowance kapag walang mabigay si Lola. Ang gusto ko lang makaraos kami sa buhay. Makatulog sa pagpapagaan ng lahat sa Lola Ellie ko. Pero nagkamali ako. Tanga siguro talaga ako. I will not say that. Maluhaluhang sagot niya. Inuusig na siya ng kanyang konsensya. Sobra pa sa sobra pero anong gagawin niya? Hindi ako tanga. Tumikis ito at tumingin sa kanya. Umiling siya nang titigan niya ito sa mukha. Anong taon o buwan ka na-initiate? Do you remember?
January 2017, sa probinsya namin, sa Talisay. Agad na nagkalkula si Asher sa isip. Nasaan siya ng mga panahong iyon? Sigurado siyang AKP ang sinalihan nito dahil sorority member si Olive doon. Fuck her, Talisay. Yeah, yun din ang dating bayan tungkol saan sina Ova at Olive. He had been there too. His family owned sectors of land there. Ang lugar na pinagdarausan ng initiation sa kanila sa San Jose. Pag-aari nila ang San Francisco, San Jose at San Nicolas. San Jose was a beach. May bahay bakasyonan sila doon. Isang malaking bahay na may 10 kwarto. Isa na yung hotel ngayon na dinarayo tuwing festa ng napundan. Ginagamit yan para sa prenup photoshoot, honeymoon place, etc. Doon siya lumapastangan ng mga babae noon. Diyos ko, parang dumidilim ang paningin ni Asher. Kailangan niyang malaman kung si Kiana ba ay isa sa mga babaeng yon na ginamit niya nang nagago pa siya. Napatigil to sa pagkukwento nang maramdaman sigurong nagpa-vibrate ang smartphone niya sa bulsa. Excuse me for a while, kandautal niyang sabi. Nagpahid naman to ng luha at saka tumango, tsaka mabilis na lumabas dahil may pumasok sa chapel. Ayaw naman niyang sa loob siya magdadaldal kaya't sa may buka na siya tumayo. Nalilito sa lahat ng kanyang narinig. Ang kanyang abogado ang tumatawag sa kanya, si Attorney Mariano. Attorney, kaswal niyang sagot. Lumabas din nakabangga, Asher, iho. Ang sabi ako ang tumayong abogado ng biktima, tulad ng sabi mo. Right. Apparently, may mga testigo sila na nagsasabi ng ina, pinabayaan ng bata sa kalsada, kaya nabangga. What? They make the story worse, iho? Kung tamang detaling sinabi mo sa akin, lumalabas na nagsinungaling ang kampo ng mga De La Peña. Walang CCTV. The former judge is making his move to save his daughter's ass. As of now, ang mga testigo nasa panig nila. Talaga ba? Ines na lumabi siya, tumango-tango. Naniniwala ka sa kanila, attorney? No. Gusto ko ng sarili kong testigo, attorney. Magbayad ka kung kailangan. Tapatan mo sila. Lagpasan mo pa. Kahit magkano, attorney. You get me? Of course, Asher. I get your point. Kamusta na ang bata? Yun nga masakit, attorney. Aniya. Hindi pa nagigising ang bata pero binibili nila ang batas. If that is their gameplay, I will triple the price for the kid. Namumula ang mga mata niya. Bakit may pakiramdam siya na nagalaw niya si Kiana? Bakit may pakiramdam siya na anak niya ang bata na hindi pa ngayon nagkakamalay? Yes, iho. Sinabi mo niyan kanina. Gagawin ko yan pero maghahanap muna ako ng magtatapat ng mga testigo. Itutuloy ba ng kliyente ang kaso? She will, attorney. Naghihintay lang siyang maging maayos ang bata. That is not the end for this. She will file a lawsuit? Okay. Tatrabahuhin ko na ito kaagad. Sana'y gumaling na ang bata. Thank you, attorney. Anytime, Asher. Naibaba niyang smartphone at tinignan ng dalaga sa loob. Hawak nito ang mga daliri at nilalaro-laro ang mga kuko. Nakilala kaya ni Olive si Kiana? Malamang. Imposible na makalimutan nun ang dalaga. Magkakilala ang mga ito noon pa man at imposible na hindi matandaan ni Olive ang mukha nito. Unless tulad ng noon na magpanggap iyon na hindi ito kilala. Sino kaya sa members ng frat ang ama ni Elora? Napabuga siya ng hangin. Walang ibang magiging ama si Elora kung hindi siya. Hindi niya ibibigay yon kahit kanino, lalo na si Kiana. Kanya lamang ang mag-ina at wala siyang pakialam kung sino pa man na nakabuntis dito noon. Buburahin niya yon at siya na lamang ititira niya. Binuksan niya messaging app. Nag-compose ng message para sa pinsan niya. May isasend akong litrato. Magtanong ka sa mga kabrad kung kilalan nila ang mukhang ito. Ipinag-crop niya ang litrato ni Kiana nung nasa golf course sila, tsaka pinag-send kay Lucas. Agad namang nag-seen ng isa. Si Kiana to, bakit? This is a secret to keep it for a while. It could be possible that Elora's father was one of the Brads. Oh, Jesus! Baka ako! Umigting ang mga panga niya. May tumatawa na sticker na pinagsend si Lucas. Ano to? Finding Papa? Bakit sa atin? Tayo ba nag-recruit? It was damn Olive. Lucas? God! Totoo? Totoo! Mahirapan tayo nito. Wala naman tayong contact sa lahat ng members. Wala akong pakialam. Si Olive ang may alam pero tingin mo, may mapapala ako sa walang kwenta mong ex? Kaya nagkaloko-loko ang buhay ni Kiana dahil tinanggi ni Olive na magkakilala sila. Alam ko pinagtatakpan niyang samahan pero at least sinabi man lang sana niya ang ama ng bata para nagkaroon ng chance na may dumamay kay Kiana noon. Tama ka, Insan. Pero kung maraming lalaki, paano? DNA lang solusyon dito.
Nasaan ka pala? Nandito sa ospital. What happened to you? Olive bombed Kiana's daughter and she's critical. Shit. Really shit, Lucas. Sorry to tell you this, but I'm doing my best to serve justice for Kiana and Elora since Tito Frederick is doing his best to let his daughter escape from this crime. Sige, karapatan mo naman yan. Naniniwala ako sa'yo kahit gago ka. Alam ko mabuti kang lalaki. Mabuti na lang din at wala na kami. Pagod na rin talaga ako eh. I will see what I can do for Kiana. Kapag ba may ama na nagpakilala, handa ka ba? I am. Baka ipasalvage ko na lang. Gago. Kidding aside, I will not give her help. And so will the kid. Eh ano pa ang purpose nito? Ikaw na lang magpakaama. Ang purpose nito, obligasyon kong alamin kung sino dahil ako ang founder ng organization Insan. Kung nasa loob ng samahan natin ang ama ng bata, obligasyon kong ipaalam sa kanila. Hindi lang sa ngayon dahil makakadagdag pa sa problema. Oh, yes, you're right. I will leave you now. I'm tired of chatting. Be discreet. I will. Tinago niyang smartphone at muling tinignan si Kiana. Tumayo na ito dahil kanina pa siguro to nakamasid sa kanya. He chose to smile at her. Di man to ngumiti, alam naman niya ang dahilan. She walked towards him and reached for his arm. Let's eat. Elora will never love not to see you eat. Bilin nga niya na nasa Cagayan ka, sabihan kitang kumain ka ng marami. Ngumiti ito ng malungkot. You have to remain strong. You were. Talaga ba? Matamlay na sagot pa nito na parang una pang mawawalan ng buhay. If not, were you able to stand on your own despite everything? Di ka agad sumagot ang dalaga pero siya, nakita niya ang katatagan nito at pagiging palaban. Nasa tamang panahon lang yon at lugar. Minsan, ang pagiging palaban, hindi lang nakikita sa talas ng bibig o pakikipagsagutan, pakikipagrasunan. Mas maganda ang palaban sa hamon ng buhay at hindi natitinag. Kahit gaano pa kabigat ang problemang dumating. At times when Kiana wanted to give up so many times, she developed this kind of courage to stand firmly and attach her feet on the ground for a better grip. Sabi nga ni tita, matatag at palaban akong bata. Pinatatag daw ako ng lahat ng problema sa buhay mula ng pagkabata ko hanggang ngayon. Minsan napapagod din ako pero pag si Elora, hindi ko kayang sumuko. Anito sa kanya at naiiyak na naman. Wala sigurong minuto na hindi ito naluluha hanggat nasa ICU lamang ang anak. Kahit naman siya, pakiramdam niya ayaw niyang umuwi dahil natatakot siya na pagbalik niya wala na siyang abutan na Elora sa loob ng ICU. Ang negative na naman niya. Hindi yun makakatulong kay Kiana. Do you still doubt it? He asked, but with a smile. Ngumiti ito ng kaunti kahit nagkunwari siyang inatake ng puso at matutumba. You smiled. I will die. Tanga. Anito sa kanya kaya ang lakas ng tawa niya. Oh, was shocked I saw those dimples again. Paano ba kita babayaran sa lahat ng to, Asher? Wala naman kaming yaman at umaasa nga lang ako sa tulong ninyo. Tama naman ang kuya mo. Oh, he said and nodded. So, sinaktan ka talaga ni kuya verbally. I caught you. Walang tama sa sinasabi niya dahil ang gusto lamang nun, minahan. Ignore him. I know what's good for me and who is good for me at ikaw yon. Ani rito. Hindi naman to umimik at nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang matanaw nila ang doktor na lumabas sa ICU. Si Doc Andy. Anito at saka bumitaw na sa kanya. Tumakbo papunta sa doktor. Doc, Kiana's trembling voice echoed. Kamusta na po ang baby ko? Asher just casually pocketed his hands. Tumunog na ang alarm lamp para sa meeting niya. Papupuntahin niya rito ang kanyang yaya Marla kapag siya ay aalis. Para may makasama si Kiana kapag wala na si Ellie. Sanay din iyon na mag-alaga ng bata kaya't wala na siyang kaba. Magiging maayos sa mag-ina sa pag-aalaga ng yaya niya. Nakatingin sa kanya ang doktor tapos ay napakulot ang noo. Are you the son of Don Benedicto? Yes, Doc. Sagot niya. I see. Magkakilala pala kayo? Boyfriend niya ako, Doc. Sagot niya agad kaya't napatango ang lalaki. Well, may isang magandang development sa pasyente. Her heartbeat normalized. 2 oras na. Nakangiti pa nung sabi. Ang BP naman niya ganun din. Just continue praying. Diyos ko, salamat po. Usal ni Kiana at saka parang bata na humawak sa pinto. Tumingkayad para masilip ang anak sa salamin. Kinamayan naman niya ang doktor saka siya lumapit sa nakatalikod na dalaga. He held her waist and peeked too. Bigla itong pumikit at yumakap sa batok niya. Magigising na siya, di ba?
Masaya nitong tanong. She will, he confidently said to give her the best kind of hope he could give. Ililipat natin siya ng ospital para sa braces. We'll get the best doctor. Tumango ito bagaman medyo alangan pa rin. Siguro iniisip na naman ito ang bayad. Wala akong maibabayad. Meron. Aniya at saka tumingin muli sa batang natatanaw niya sa bintana. Perhaps this might wake her up. Ang alin? Tanong nito. Pero nang ibalik ni Asher ang mga mata sa mukha ni Kiana, hinalikan niya ito sa labi. Shit! Hindi lang si Elora magigising. Kahit na pagkalalaki niya nagigising na. At talagang nakakaisip pa siya ng kabastusan sa gantong sitwasyon? Asher smiled at her after that kiss. Medyo kumalma na nga siya dahil doon. Ang atensyon niya nabaling sa iba at napatingala siya sa bintana. I have to leave you for a while. Babalik ako mamayang gabi. Magdadala ako ng pagkain. Anong oras naman? Napabuntong hiningang tanong niya rito. Natatakot siyang mapag-isa. Miss mo ko agad? Nakangisi nitong tanong. Hindi siya umimik pero parang gano'n na nga. I'll be back at 7. I'll just take a shower at home. May meeting lang ako ngayon na hindi pwedeng sa virtual gawin. I have to meet them personally. Will Lola Ellie be here? Tumango siya. Magdadala rin siya ng pagkain. Nag-asikasa raw siya ng tulong sa ahensya ng gobyerno. Oh, don't. Ako na ang bahala. Mapapagod pa si Lola, kawawa naman. Lahat gagasasan ko. Gasino na to sa lahat ng biyayang binigay sa amin ng Diyos. Let her rest. I will be here tonight. Bukas, pupuntahan ko rito si Yaya Marla. Sino yon? She was just 23 when she moved into our house. Buntis pa lang si Mommy, yaya ko na siya. She's kind. You will like her. Hindi ba nakakaya sa kanya? Sige, pero pag wala kang ginagawa, pumunta ka rito. Aniya na tinanggal na rin ang hiya. Ibang lakas ng loob ang dala ni Asher sa kanya ngayon. Kahit papaano may tatag siya sa mga salita nito. Siguro ito talaga ang kasabihan na no man is an island. Mas mabuti pa rin na may karamay basta mga taong tunay. Siyempre naman, I'd love to go here and see the little sleeping beauty. Anitong tumingin sa loob ng ICU. I better get going. Now, do not think too much. Tumango siya rito. Hindi na kita mayahatid sa labas. Aniya pa sa matamlay na boses.